Ngunit sa kabila ng pinagdaraanan ko ng mga panahong iyon, ako ay nagdesisyon wakasan lahat ng maling gawa sa buhay ko na nagkaroon pa ako ng oportunidad na makaalis na makapagtrabaho sa ibang bansa. Sa pag-iisip ng may pagmamalaki pa rin na ako pa rin ang nagtama sa aking buhay. Hanggang sa aking nakita at makausap muli ang aking naging may bahay na si Ellery, na sa aking pong paniniwala ito ang means ng Panginoon upang marinig ang tunay na magandang balita ni Kristo. Ngunit sa una ay masakit at mahirap tanggapin ang balitang ito. Hindi ko pa rin lubos matanggap. Nang una ako ay lubos na makasalanan. Ngunit sa biyaya ng Panginoon, ako ay binigyan ng pusong laman at patuloy na nauunawaan na ako ay dating anak ng puot at walang karapatang lumapit sa Panginoon. Na ang magandang balita ay walang ibang daan patungo sa kaligtasan, kundi kay Hesukristo lamang na namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. At base po dun sa tamang proseso, sa biyaya ng Panginoon, sa interview na naganap kila Pastor at ni Deacon at sa amin, kasi po ako ay nabaptize na rin sa dating iglesia na aking kinabibilangan. Ngunit hindi ko talaga nauunawaan nun ang patungkol sa faith and repentance, kung ano talaga ang object ng faith ko nung mga panahon na yon. So sa biyaya po ng Panginoon, ngayon po ay nauunawaan ko na. At sabi po sa Romans chapter 5 verse 1 and 2, "Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through Him, we have also obtained access by faith into this grace in which we stand, and we rejoice in hope of the glory of God." Kaya ako po ay lumalapit sa inyong lahat upang humingi ng pahintulot na maging isang ganap na kaanib ng iglesyang ito, upang magpatuloy sa paglakad sa katuwiran at magbigay papuri at kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. At sama-sama tayong magtulungan at magbigay lakas sa isa't isa sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po.